Ito ang programa ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin si Honorable Ramil Hernandez, ang governor po ng Laguna. Yung concerns mo ng mga scholars na naiwan ni Governor Ejercito, paano po ba ngayon? Tuloy ba sila, Governor? Alam niyo po, pag may nagtatanong sa akin yan kung yung mga scholars daw po ay paano gagawin ko, ang sagot ko, anong kinalaman nila doon sa naging problema para sila matanggal? So yung pong 6,000 na scholars ay nakagraduate na po ang almost mga 1,200 po doon o almost mga 1,500. Ano po? Yung pong mga nakagraduate na pong yun ay papalitan po ng mga bagong scholar po yun. Yung pong i-offset po natin yung pong mga nakagraduate. Yung po namang hindi pa nakakagraduate, normal pong proseso, kailangan po nila mag-submit ng mga grades nila kung na-maintain nila. At kapag naman po na-maintain nila yung requirements, tuloy-tuloy lang po sila. So walang matatanggal sa kanila as long as yung requirements nila ay nako-comply pa rin nila. Ang target ko nga po dito ay sa next budget year, gusto ko po ito paabutin pa ng 10,000. From 6,000, gusto ko pa pong paabutin ng 10,000. Paano yung gagawin nyo kung wala nga kayong pera? Doon nga po natin, total, marami na po naman napagawang infra eh. So yun nga pong budget natin, babawasan na po natin yung sa infra. Doon na po natin ilalagay doon sa mga immediate needs, sa mga basic services, social services, doon na po natin ipopokus. But in general, ano bang nakikita ninyo sa takbo ng inyong gobyerno sa Laguna? Riddled ba ito ng corruption o medyo... Alam nyo kasi, yan ang lagi pinag-uusapan. That's the campaign of our president. Ano bang anong status ninyo po dyan when it comes to corruption? Ito nga pong hinihintay ko yung audit report po ng 2013. Makikita po natin kung nagkaroon po ng anomalya doon po sa mga proyekto. Pero you never had that in mind before? Kahit nung mga time na kayo ay nasa sanggunian pa lang, tapos ang time na kayo ay... kasi nanungkulan na din po kayo dyan. Hindi ba ninyo... Kasi ganyan pag lalo na lumabang kayo naman sa pagiging governor din, these are the things na pinag-aaralan ninyo di ba? Para alam nyo kung ano sasabihin ninyo. Ayaw ko pong mag-akusa ng wala po akong sapat na o hawak na katibayan kasi mahirap po naman yun. Pag sinabi ko po na ang gobyerno ni Governor AR ay punong-puno ng corruption, kailangan suportahan ko po yun ng dokumento na nagpapakita na yun po ang talaga nangyari. So parang isa inyo, may hinala lang kayo, ganun? Wala lang kayong ebidensya? Pwede po nating isipin kasi napakalaki nga po ng podong inalabas pero ayaw ko po naman mag-akusa dahil... so ngayon naghahanap kayo ng ebidensya? Hindi po ako naghahanap. Normal naman pong proseso na talagang i-audit po yan. Kasi pagka po ang ginawa ko po dyan, nag-focus na lang ako ng halikwat dyan, madidivide na po yung attention ko. So, binibigay ko na lang po yung trabahong yan sa commercial audit. Pero meron din kayong mga taong pinagtatrabaho ninyo to look into all of these things deeper para meron kayong mailabas na ebidensya at magpatotoo sa hinala nyo. Hindi naman po, pagka ganun po ang ginawa ko, para na po talaga ako nag-iimbestiga, para na po ginagawa ko na po yung trabaho ng COA. So, well, not necessarily gagawin nyo ang trabaho ng iba, pero syempre, kayo ay kailangan ding alam ninyo kung sino kalaban ninyo, alam ninyo kung, dahil yun ang unang inaalam, sabi nga nila, lumalapit ka sa kaibigan mo, pero mas lumalapit ka sa kaaway mo para mas alam mo kung ano ang galaw nila, hindi ba ganun? Pinatitignan po natin yan. Siyempre, yung trabaho po nila ay pinatitingnan po natin yan. May mga sarili din akong tauhan na, of course, bago ako pumirma ng mga naiwang kontrata niya, ay talagang pina-scrutinize ko. Kasi marami po siyang mga naiwang kontrata Marami pong mga for payments, lahat. Pina-scrutinize ko po. But how were you before na hindi pa na-disqualify si Governor Ejercito? Maayos ba kayo, sabi ko hindi... O kontrapelo na kayo dati pa? Personally po, hindi po kami magkaibigan. Hindi po kami ganun kalapit sa isa't isa. Pero pagdating mo po naman sa trabaho, ay normal naman po yung flow ng trabaho po namin. Nag-i-endorse po siya sa akin ng mga programs niya na for ratification and approval ng Sangguniang Panlalawigan. Na inooha naman nyo? Na pagka naman po wala naman pong nakikitang problema at dumaan sa tamang proseso, ay ina-approve na. So doon sa lahat ng mga inaprubahan naman ninyo, wala kayo nakitang problema. Tapos ngayon may pumuputok na problema. Nung nandyan pa siya, hindi nyo nailabas yun?
Actually, pagdating po sa Sangguniang Panlalawigan, ay kami lang po may nag-a-approve ng budget ng pondo. Usually po, nagkakaproblema lang po yan sa implementasyon na. O hindi naman po kami nagpa-participate na pagdating po dyan sa bidding. Hindi na kami nagpa-participate pagdating dyan sa implementation, sa monitoring, sa inspection. Lahat po yan, puro executive function na po yan eh. Ang function po namin sa Sangguniang Panlalawigan ay mag-alat lang ng budget ng pondo. So pagdating po sa level pong iyon, wala pong anomalya po doon sa level po namin pagdating doon. So ang possible, hindi ko po naman sinasabi uli na merong anomalya dahil wala naman akong konkretong ipakikita. Hindi nyo pa sinasabing may anomalya in spite of the 2 billion peso na lumobong utang, hindi pa kayo nagko-conclude na may anomalya? Possibly, meron po. Kaya nga lang, hindi ko po siya pwedeng sabihin na itong gatong kalaking pera ay nilabas niya, Hindi, kinuha niya. kasi ang sa akin lang naman po is iba yung possible sa meron talaga eh. Opo. Kasi pag nakita ninyo, ano ba to? Sa pag-aaral ba nyo, meron ba o wala? Kasi it's a matter of looking into it deeper nung mga kung sino man maghahanap niyan. But at least alam nyo sabihin na kagad, no, kailangan tignan nyo to dahil may anomalya dito. Dahil imposibleng walang anomalya dito na ganito ang sitwasyon. Or hindi naman siguro, ganon. So, 2 weeks pa lang po naman tayo. Ano po? Ang inuna ko po talaga yung sa 2 weeks ko ay yung housekeeping po, yung internal arrangement. Pagdating po sa mga bagay na yan, as we go along, as time goes by, posible kung meron nga, ay makikita po natin yan. Pero ano ang inyo ngayon tinitignan dahil sabi ni Governor Ejercito, ako yung magiging governor ninyo forever. At mukhang parang ang pagbabalik ng agila, yung mga tipong ganon. Ito ba'y, siyempre, kailangan paghahandaan din naman ninyo, lalo na kung may plano nga kayo din na tumakbo ng 2016. Anong feel nyo doon sa ganon, Governor? Ang pinakamaganda pong paghahanda niyan, kung may pangarap po ako in the future, ay gandahan ko po yung performance ko. At yun po kasi magdi-dictate kung in the future ay mananatili ako sa pwesto. Yun na lang po ang pinakamaganda noon. Paano ko kayo makakapaghanda kung wala kayong masyadong mai-offer dahil wala kayong, marami kayong puputulin dahil marami nga kayong utang? Po. Kaya ako nga po pinaunawa sa tao na bawas po yung budget natin para hindi po sila mag-expect ng malaki. Kasi ganoon po naman yun eh. Kapag nag-expect ka ng malaki at hindi mo nakuha, matidisappoint ka. Pero pagka naman may pangunawa ka sa sitwasyon at tapos naibigay mo naman sa tama yung mga dapat mong ibigay, yun naman po yung maunawaan po ng taong bayan. Totoo bang talamak ang sugalan sa inyo sa sa Laguna? Meron po diyang mga legal pong sugalan, yung pong mga e-games, yung pong mga STL, puro po naman mga legal So po yan. you're saying po na walang mga illegal na gambling sa inyo? So yung pong mga illegal na yan, ay may mga report po naman ang ating mga kapulisan na may mga nahuhuli po sila dyan. Para nga lang po sila nang tataboy dyan ng lamok na pagkakahuli, minsan may lalabas na uli. Pero tuloy-tuloy po naman yung operation po nila. Totoo ba yung balita na sugarol din kayo dati? Tinanong po sa akin yan. As sagot ko po naman yung dati. Nung tayo po humawak na ng mga sensitive position po sa government, aware po tayo na bawal na po yan. Kaya ang ating po linya, ipinokus na po natin sa pagsiservisyo, iniwasan na po natin yan. So ngayon hindi na kayo nagsusugal? Hindi na po. Hindi na po. Kahit na sa hindi nakikita? Hindi na po. Ayun nga, misis ko, naghahanap na ng oras sa akin eh. Ano po, makapagbigay po ako ng oras dyan. Sa pamilya ko na lang, talaga namang ang oras ko limited na. Kailan ho kayo huling nakipagpustahan? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Well, ang tinitingnan ho ngayon ng mga taga Laguna, of course, sa ilalim ng inyong pamamahala, is a better governance. Opo. And meron kayong mga sinasabi na inyong 7-point agenda. No? Do you think that these will be enough para maipakita ninyo that you are worth to be the governor? Kaya po yan. Sabi ko nga, pag tinatanong sa akin kung handa daw ako maging governor, kapag tumakbo kang vice, nandun lagi ang possibility na pwede kang maging governor. Pag nagkaroon po ng ganitong pangyayari. So yung commitment ko po as vice governor, as public servant, nandun po naman yun eh. Ang nagkataon lang na nabago po yung pwesto ko, pero yung commitment ko nandun. So ngayon, yung pong mga ideas ko nung vice governor ako, na hindi ko po naman magawa dahil hindi naman ako governor, siyempre, time ko ngayon para po yung mga ideas ko ay
alam ko na mas makakatulong sa tao, ay magawa po natin. Hindi nyo ho ba nasasabi ang inyong mga ideas sa dating gobernador o binabaril lahat ng idea ninyo? Nasasabi po naman natin sa ating pong ilang mga pagbi-meeting, kaya lang siyempre, ang leader, may kani-kaniya pong priorities po yan. May kani-kaniyang leadership style yan. So, kinagalang ko po naman yan. Kung kayo ho, kumbaga, sa amin kasi, titignan namin kayo from afar, ano? Ano bang masasabi ninyong pinakamalaking pagkakaiba ninyo sa dating gobernador? Sa oras po. Yun po pinakamalaking pagkakaiba. Dahil kahit po ang media, kahit po yung mga reporters, tumatawag sa akin ng alas 5:30, alas 6 ng umaga. Nakakasagot po ako sa telepono. Kahit po yung mga tao pumunta sa opisina ng alas 8, kahit po anong oras, ako po ay available po. Full time. Yun po ang short term na pwede kong sabihin. Ang pwede po nilang expect sa akin, ako po ay full time na governor. So wala kayong balak mag-artista? Kung magpo-producer po kayo, pwede po ako. So, nakita ninyo ho na ang panahon para sa mga constituents ay napakahalaga. Ano? So, you will be very accessible. We're looking forward to that. And hindi kayo magiging mahirap imbitahan. Opo. Kahit na mayroong mga iba't ibang mga kontrobersiyang hinaharap ang inyong lalawigan. So, anong biggest hurdle na nakikita ninyo na inyong kailangang matawid sa kasalukuyan bukod dito ho sa 2 bilyong utang po ninyo na dapat bayaran? Unang-una, siyempre po, yung expectation po ng tao ay napakataas. Iniisip nila na dapat yung aming bagong governor ay maka-deliver ng mga ganitong ini-expect po namin. Yun po ang big challenge po sa akin. Dapat po mapatunayan ko sa kanila na kahit hindi po nila ako binoto as governor, binoto po nila ako as vice governor, ay dapat po mapatunayan ko sa kanila, napakalaking challenge po para sa akin na kaya kong maging governor. Yun po yung pinakamalaking challenge po sa akin. So, walang wedding sa inyo na nakatago sa STL? Wala po. Wala kayong alam? May mga nahuhuli po ang pulis. Yun po naman ay kaagad na dinadala sa pulisya at pinaprocess po nila yung mga reklamo po dyan. Pero talagang hindi po nawawala. May hinuhuli po naman. Yun po ang mga report. What about yung mga drug cases po ninyo? May mga nakaraan pong mga raids ang mga pulis, drug cases, at yun po naman ay tuloy-tuloy po ang trabaho nila. Marami rin ho mga tourist spots sa Laguna. Is Laguna a safe place to go para sa Safe mga po. turista po? Kasi kung titingnan po natin yung crime rate, based doon po sa laki ng population ng Laguna, mababa po siya. So ngayon, pwedeng makapag-imbita ng mga papunta talagang Laguna para... Pwede po. Welcome po sa Laguna. Actually, yun pong 3rd and 4th district ay dati po ay medyo crucial po yung area yan. May mga military po yan dahil may mga binabantayan sila na incident ng insurgency. Pero ngayon wala po. Tinanggal na po dahil na-declare na po yung Laguna na safe na. Kaya po tinanggal na po yung mga army dun sa 3rd and 4th district. Why did you decide to join Nacionalista? Nag-join po ako ay 2010 election. Doon po ako nag-join sa Nacionalista. Tapos why did you decide to run independent nung nakaraan? Nung nakaraan pong election ay hindi po ako pwedeng mag-liberal dahil yung pong vice governor po na tatakbo under liberal ay siya po ay provincial chairman ng liberal. So definitely hindi siya mag-giveaway sa akin para makapasok ako sa liberal. Pagdating po naman doon kay Governor ER, ang kinuha po niyang vice governor ay yung isang provincial board member. Nakapartido niya, kaalyado niya. So definitely, sinong pipiliin niya? Yung dati niya nakalaban, ako, o yung kaalyado niya? Siyempre, pinili niya kaalyado niya. So ako po, wala po ako nasamahang governor kasi 3 kaming vice governor na kandidato, 2 lang ang kandidatong governor. So iniisip ko, kahit independent ako sa governor, wala akong ganung makinarya, may edge naman ako dun sa 2 dahil ako dati na akong vice. Kaya po, kahit maliit po yung makinarya ko, kahit solo lang ako, ay dinaan ko na lang po sa sipag. Magkano ho ginastos niyo? Almost 2 million po. Almost 2 So million. hindi kayo nag-overspend? Underspending pa nga po. Ano yung underspending dahil wala na mai-spend? Opo, dinaan ko na lang po sa house to house. Pero
Masarap din naman po yung independent kasi maluwag ang schedule mo, nakakaikot ka ng maayos. So, but sa 2016, anong plano ninyo kung tatakbo kayo? Will you be running independent or pasama na kayo sa pinakamalaking partidong tingin ninyo ay kaya kayong dalhin? Depende po sa magiging senaryo sa nasyonal. Kasi po, yung galaw po namin sa local, dumedepende po kami sa senaryo sa nasyonal. Presidential election nga po. So, depende po siguro. Did somebody from the Liberal Party talk to you? As of now, wala po. Wala po. Was there any instruction po from the palace sa inyo or ngayon or wala bang or pakikipag-usap sa inyo ang palasyo? Wala po. Ang totoo niyan po, being the newly installed governor, dapat ay magka-courtesy call ako sa Malacanang. At hinahanapan ko nga po ng pagkakataon na makapag-courtesy call sa Malacanang dahil matagal-tagal na po akong hindi nakakapasok sa Malacanang. Siyempre, kartesiya po naman bilang bagong governor ay makapag-courtesy call tayo sa Pangulo. Kung sinabi ho ni Governor E.R. Ejercito na antayin ng mga taga-Laguna ang pagbabalik ng Agila, ano naman ang sasabihin ni Governor Hernandez ngayon? Nasa kamay po yan ng mga taga-Laguna. Kung yung pong sinasabing Agila ay ipapabalik nila o ano man. Ano po, nasa kamay na po yan ng mga taga-Laguna. Sa akin po, magtatrabaho ko ng tama dito sa aking, binigay po sa aking 2 taon. Pagdating po ng 2016, tingnan po natin. Tayo na po ang magdidesisyon noon, mga taga-Laguna. Hindi ko pa naman po pwede sabihin na hindi na po pwede bumalik kung ang isang tao na gusto bumalik, ang magdedesisyon po noon yung mga tao na rin. Well, if there is one thing that you would like to tell Governor Ejercito, kung sakaling sa harapan, yung galing sa inyong kalooban, batay sa lahat-lahat concerning everything, ano ang gusto niyong sabihin sa kanya right to his face? Governor, ito ay nandito na. Sana ay katulad ng in-express kong pagtulong sa iyo nung ako'y Vice Governor, sana ngayon, ako na ang Governor, ay makipagtulungan din sa atin. Sa halip na tayo ay magbatuhan ng kung ano-ano pang salita. Then, kung meron kang mga gusto pang gawin sa Laguna na hindi mo nagawa na maganda, pwede mo sabihin sa akin, baka naman ako ang makagawa niyan. Then, pagdating sa 2016, kung iniisip mo, makakalaban tayo, doon na lang tayo pumulitika. Pero itong panahon ito, magtulungan tayo. Ano ba ang pinakamasakit na nadinig mo mula sa kampo ni Governor Ejercito na medyo nakakurot sa damdamin mo? Wala daw po akong karapatang maging governor. Opo. Ayun po. Ang karapatan po na maging governor ay binigay po sa akin ng tao. Hindi po sila nagbigay noon. Kasi po, nung ibinoto ko ng mga tao as vice governor, alam po nila yon na kapag nawala ang governor, ay vice ang susunod. Para pong presidente, pag bumoto kayo ng presidente at nagbumoto kayo ng vice president, alam nyo rin na kapag natanggal ang presidente, ang papalit ay vice president. So ako po ay hindi po ako appointed ng kung sino. Ako po ay elected din. Elected po ako. Kaya kung ako po ay governor ngayon, hindi po nila pwedeng sabihin na wala akong karapatang maging governor dahil ako po ay inelect po ng tao. So, ngayon po na kayo ay nandiyan na at nakaupo na sa pwesto, we wish you all the luck and we're looking forward to seeing you at work and good luck sa inyong endeavor at hopefully ay hindi ito ang huli natin hong pagkikita at sa kagaya ng inyong pangako, asahan ho namin na kayo magiging open sa anumang mga katanungan na ibig na ibato sa inyo ng mamamayan. Opo. Thank you so much salamat for din po. Salamat po sa inyo. Bago nga pa nalalawigan ng Laguna, Governor Ramil Hernandez, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.